karapatang Martin Romualdez at Zaldico sa Senado? Posible kaya yan ngayong target ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan muli sa pagdinig nito ang House o dating House Speaker. Mas mainam ayon sa komite kung kasabay niya si Ko at iba pang sangkot sa issue. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Eto naman, pag-usapan naman natin. Papatawag na daw sa Senado at gusto nila magkatapat. Magandang laban yan. Zaldico versus Tambaluslos dyan sa Senado. Hoy, kaway-kaway nyo. Napapanood nyo na yung balita. Nagkakagulo na yung mga vloggers ni Tambaluslos o yung mga trolls ni Tambaluslos. Di ba? Kasi itong issue, kung hindi nyo pa nadidinig, kung hindi pa nakakarating sa inyong balita, ito issue. Yung magpinsan naglalaglagan na. Kaya, yung mga maka-BBM, pero pumepera, nagkakaroon ng pera, o sumusuporta kay Tambaluslos, ngayon magkokontraan. Lagot sila. Kanino sila tatayo? Doon sa kanilang paninindigan o doon sa maleta? Doon sa kanilang tayo kay Bongbong Marcos o sa pera? Mararamdaman nyo yan. Yung dating makabongbong biglang titira kay Bongbong. Yung mga politiko yung mga politiko, mga vloggers at mga trolls, yung dating observe nyo na lang. Na dating makabongbong biglang babanatan si Bongbong ngayon. Pag nag-full blast yung banatan, laglagan ni Bongbong tsaka ni Tambaluslos, naku, magkakamasaya ito. Alam nyo, may problema kasi pag ang issue ay nakabase sa transaksyon, hindi sa prinsipyo. Andyan ang issue. Tignan natin to. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Ikaw na ikaw. Pasok mga trolls ni Tambaluslos. Yung mga bayaran ni Tambaluslos, pasok. Sige, ipagtanggol nyo yan hanggang 2028. Tapos pagdating nyo sa 2028, pagka panalo ni Sara, lipat naman kayo kay Sara. Mga vlogger nagusgusin. Pasok! Dahil sa inilabas niyang video statement kaugnay ng flood control scandal, iimbitahin muli ng Senate Blue Ribbon Committee si late Representative Martin Romualdez. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon, natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Balimbing ka rin ni Lacson, no? Diba? Apakabalimbing. Hindi ko maintindihan to. Alam mo, Lacson, para kang bakla. Hindi, para lang Alam ko naman hindi ka bakla hindi halata. Hindi halata sa iyo. Pinky. Pero para kang bakla. Isipin mo, ang tagal nire-request ni Marcoleta na ipatawag mo si Tambaluslos. Kung ano-anong sinasabi mo, iimbitahin. Bigyan nyo ng kamay na bakal. Ipatawag ninyo. Pwede naman yun. Hanggang sa, we can just give invitation. Ang dami nyong kontrahan ni ngayon sasabihin mo, dapat sinabi niya sa Blue Ribbon. Ikaw ang Blue Ribbon chairman, hindi mo ginawa ng paraan. Ngayon, nung nilalaglag na si Bongbong Marcos, gusto mo doon niya sabihin sa Blue Ribbon, Kuya, ano ba talaga? Ano ba talaga gusto mo? Hindi, tanungin ko kayo. Seryoso ba to si Lacson na ipatawag si Tamba noon? At seryoso rin ba si Lacson ngayon na ipatawag na si Tamba ngayong nangyari na yan? Kasi kung ako tatanungin, hindi ko malaman ano ba gusto talaga nito. Kasi ako minsan, kilala ako ng mga kaibigan ko
mga kaibigan ko, mga kapamilya ko, asar na asar ako sa tao na yung paikot-ikot. Kunwari niyaya mo, pupunta tayo dito. Gawin natin 'tong ganito. Sa akin straightforward, oo o hindi lang, wag na yung ikot ng ikot. Pambi, ikaw hindi ka rin maintindihan, eh. Ano, ipapatawag ba o hindi? Katulad nun, sinasabi, hindi daw reliable yung mga sinabi ng 18 Marines. Tapos, 'pag pinatawag daw si Tambaluslos, puwede raw gamitin yung mga sinabi ng 18 Marines. Sabi, ano ba? Ano ba talaga? Para kayong balimbing na kain suka. Dati, yung ibang, ganito yun eh, as simple as this. Dati sinasabi nung iba, magnanakaw si Bongbong Marcos. Nakakita na kayong taong nagsasalita ng ganyan. Magnanakaw si Bongbong Marcos. Diktador si Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo, hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Hindi diktador si Bongbong Marcos. Bay, ang gugugulo ninyo. Nadadamay pa kami nadadamay sa paglubog ng Pilipinas yung napaka undecisive nyo. Hindi nyo malaman kung ano ba. Dati sinisigil nyo estate tax ni Bongbong Marcos. Ngayon sasabihin nyo hindi magnanakaw si Bongbong Marcos. Pambi, ano yun? Hindi naman malaman sa inyo eh. Kanino pinapatungkol yung mensahe? Yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. Alam naman natin, sino pa ba executive? Diba? Huwag na nga kayong in denial. Hindi man niya inaamin, pero ang pinapatukuyan niya doon yung pinsan niya. Pagka nilaglag niyo ako, laglagan kayong lahat. Matagal na ring hiling ni Senador Rodante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite na dati niyang pinamunuan. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Uh-huh. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan So, talaga kung ano pag gustong pinatawag gawin ba ng... Kaya nga eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Magtawag ka na, Pinky. Huwag ka naman parang bakla. Huwag ka parang balimbing. Sasabihin mo doon magsalita tas ayaw mong ipatawag. Magkaiba yung sinasabi mo. Di ba? Ako sang-ayon ako sa sinasabi ni kasi ako nakasubaybay sa mga pagtatalo nila ni Marcoleta at saka ni Lacson eh. O kayo ba? Di ba nasusubaybayan nyo yun? Alam ko na kung ano yung gusto ni Marcoleta, ayaw naman ni Lacson. Alam mo, kung pinatawag mo na Lacson, dati pa si Tambaluslos, matagal na yang tapos. Tapos, kung ano-ano sinasabi nyo, patawag na, nang tapos na po yan. Ngayong taon na ito, sinasabi ko sa inyo, pag pinatawag nyo si Tambaluslos, sa Blue Ribbon, yung problema natin sa Nakawan, sa flood control scandal, tapos yan. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa poll may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di kusang dumalo ang isang kongresista, idinadaan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayun din ang 18 nagpakilalang security aides ni Co na nag-deliver umano ng mali-maletang pera at si Orly Goteza na unang nagdawit kina Romualdez at Co sa issue. Kung nandyan si ex-Congressman Saldico, nandyan yung ilan doon sa sinasabing ex-soldiers nagde-deliver o kung maarip si Orly Goteza pa, mas makakapagtanong kami ng simultaneously at malalaman namin, more or less mag-gauge namin, sino ba yung mas nagsasabi ng totoo, sino yung outright na nagsisinungaling. Kita mo to. Nakita nyo na. Nakita nyo na anong problema ni Lacson. Mas maganda raw
na bago ipatawag si Tambaluslos, andyan na rin si Saldico. At sana, andyan na rin yung 18 Marines o si Orly Gutesa. Nakita nyo problema? Sa madaling salita, ayaw niya ipatawag. Gago. Ginagago nyo kami pare-parehas eh. Ang dami mong kondisyon, Lacson. Ano ka ba? Niloloko tayo nito. Hindi nga mahuli si Saldico eh. Hindi nga sila magkasundo anong meaning nung nahuli. Hindi nga daw na-aresto, nahuli lang. Ano ka ba, tanga? Hindi na nga nila alam kung paano. Tapos, sasabihin mo, hindi nyo pwedeng puwersahin si Tambaluslos. Ang pwede lang gawin ninyo mag-imbita through the speaker, incumbent speaker. Tingnan mo yung chances na pwedeng sabay-sabay yan. Eto na naman tayo sa style ni Lacson. From the very beginning, ang style ng mamang ito, delaying tactics. Huwag na nga tayo magpaloko, diretsuhin na natin. Delay ng delay. Kung gusto mo talagang maimbitahan, kung gusto mong mapunta tayo doon sa desisyong tama, paimbitan nyo na yung 18 Marines. Available na yung 18 Marines eh. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Tambi. Hindi nyo pa nga magawa ng paraan si Saldico. Yung available, ayaw nyong ipatawa. Gusto mo sabay-sabay. Ano kayo magbo-boyfriend? Pambihira to si Pinky Lacson kung anong excuses sa buhay. Ang daming kondisyon eh. Paano ka makakatapos? Alam mo yung ganitong klaseng leader? Walang matatapos to. Hindi ko ano yung nasa harap na niya, di tapusin na. Alam nyo kung bakit? Sabihin ko sa inyo. Alam nyo kung bakit ayaw niyang ipatawag yung 18 Marines? Kasi hindi nila mapakukulong. Nagigets nyo? Hindi nila makokontrol. Kasi yung 18 Marines, pag nagsalita, makakapaglabas ng ebidensya. Matuturo si Bongbong Marcos. Hindi mo pwedeng makulong. Kasi hindi nakinabang. Hindi kurakot. Hindi opisyal. Hindi tumanggap ng pera. Hindi nila makukulong. Pag hindi nila makukulong, hindi nila makokontrol. Samantalang si Tambaluslos o si Saldico, pag napatawag nila, pwedeng hindi nila pagsalitain. O kung magsalita man, pwede nilang ikulong. Pagdating sa kulungan, kontrolado na ng gobyerno. After that, labo-labo na. Baka mamaya biglang ma-stroke si Tambaluslos at si Saldico sa kulungan. Nangyayari yon. Di ba?